So, praise God po. We are going to talk about prayer. Ngayon po ay nililid ako ng Lord na patuloy na mangusap patungkol sa pananalangin. At kung ako po ay nagsasalita about sa panalangin, ang una kong panalangin, Lord, ang aking buhay ay maging babad sa panalangin. Lord, baguhin mo ang aking buhay, lalo po akong magkaroon ng personal and intimate na relasyon sa iyo. Sapagat bilang mga Kristiyano, mga kapatid, lagi na natin yung narinig na, manalangin, manalangin, manalangin. Pero bakit parang alam po natin na lahat ay guilty, lahat ay busy, pero how much do we give time for prayer? We will talk about prayer. Nag-bless po ako sa isang sister natin, nung nagpagawa po siya ng bahay nung panahon, meron silang parang, hindi naman mansyon, pero doon sa kanyang napakalaking bahay, mayroong kwarto, na kung doon po siya lumulukot at nananalangin sa Panginoon. Kaya ang mga panahon na kanyang mga anak ay dumaranas ng mga matinding pagsubok sa buhay, sila po ay nakatayo, sila ay nalagumpay, sapagkat mayroong isang ina na nakalawot, umaga pa lang at nananalangin na. Palakpakan natin ang Panginoon. Mga kapatid, pwedeng hindi na tayo yung pwedeng araw-araw nag-go, nag-preach, but meron tayong tungkol. Gamitin natin ang ating theology to kneel down and to pray and intercede para sa aming generation, para sa ating mga anak. So mayroon pong ministry tayo. Ang unang ministry natin ay manalangin. Amen, manalangin. Hindi ko ngayon alam kung mayroong kwarto ng prayer ngayon doon sa pinagawa ng kanyang anak. Yung palang kita kong pinakamagandang bahay, hindi naman, pinag-advance na bahay siguro sa Naga. Kasi yung mga smart na lahat, dipindot na ang kanilang bahay. Hindi ko alam kung may room for prayer, pero siguro meron naman. Kasi napakaraming rooms. Mga kapatid ko, we must have a place sa lugar ng ating bahay where we can have a seat. Umupo tayo doon at kung tayo nalangin, doon tayo mag-declare. Di ba po? Sapagkat sabi po sa Ephesians 6, we are seated together with Christ in the heavenlies. Yung ating pong kalalagayan ngayon, nakaupo na tayo kasama ni Kristo. Hindi na tayo pagano, hindi na tayo yung katulad ng pupunta sa kalsada upang doon ay magpurok-purugis. Sabi na, wala na kasalanan sa book of Matthew chapter 6, chapter 7, sample po ng pananalangin. Ng pananalangin po ay sekreto. Pupunta tayo sa ating mga kwarto, luluhod tayo sa Panginoon. At ang Diyos na hindi nakikita magre-reward sa ating openly. Amen po? So praise God, it's about prayer today, and I pray that there be an impartation of the spirit of prayer in us. Because alam niyo po mga kapatid, sobrang kumuha ng attention si Satanas. Sino po yung unang pinaka-attention yung kulang sa pansin? Gustong kunin ng mundo yung attention natin. Lagi kong pinapaalala mga kapatid, kulang ang isang araw para sa iyong mga katsa. It could be your God. It could be your idol. Kulang ang isang araw para sa manunood ng mga pelikula o kaya ng yung may istorya, telenovela. Kulang ang isang araw upang manood ng mga paboritong sinusundan ng mga vloggers and everything. We have to be watchful, mga kapatid. Mga kapatid, hindi rin po ako makikwentuhan sapagkat isa rin po akong maliit na YouTuber, maliit na vlogger. Pero I have to pray na hindi tayo ilure down ng kaaway. Because the world, the WWW is the World Wide Web. It could be a cobweb of the enemy. Upang ang mga kabataan wala nang ibang magawa, kundi na lang yun na lang sambahin ang kanilang cellphone. Habang, alam mo minsan maganda rin yung sa Korea, South Korea, na tinatawag nila ang mga young people nila, mga kabataan na mag-duty sa military. Kahit mga artista, kahit sikat artista, titigil sa pagka-artista para mag-training sa military. Yun ang
sundalo dyan sa mga dagat para kunin ang mga tao. Once na naging adik ang mga tao, wala nang magbabantay sa bayang Pilipinas. Mabuburyong na o kaya po, masisira na ang buhay ng mga tao. Kaya yung mga may plano upang sirain ang bansa, they could give freely kahit na ilang bulto-bulto ng drugs sapagkat once na maging drug addict ang isang tao at masira na ang tornilyo, wala na pong makakapaglaban para sa bayan. All the more, hindi na maririnig ang trumpeta ng Diyos. Sa pagtunog ng trumpeta, once ang isang tao ay isang drug addict na o isa ng gumong sa anumang bisyo, he will not be hearing the trumpet of the Lord sapagkat wala na siyang ibang iisipin kundi yung kanyang bisyo. Mga kapatid, in these last days, we have to be wise with the wisdom of God. So that's why, kung pumapasok yung power of prayer. Prayer. Puntahan mo natin ang Matthew 21:13. Mateo 21:13. Na tayo po ay bayan, tayo po ay templo na tayo ng Diyos. At yung mga kanya-kanyang bahay, kahit kubo lang yan, kahit na anong klaseng bahay lang yan, it must be a house of prayer. Okay, basahin po natin. And he said to them, it is written, my house shall be called a house of prayer, but you have made it a den of thieves. So, bahay ng panalangin. Hindi po masama, hindi yung masama na house of praise. Okay din yun. Or house of preaching. Kahit na sinong mga man of God nagtatayo doon. But it's not the primary call. Hindi po maging house of preaching or house of praise, but it's a house of prayer. So, sino ngayon ang nakakaabot sa criteria na yun? I know na may mga request tayo. I know na may mga kailangan tayo. But sometimes, nandiyan lang sa isip, hindi pa nire-recite ng big. We must recite the prayer for in book of Mark 11:22. Basahin po natin yan, Ariana. Kailangan sambitin. Kailangan i-mention mo mismo sa Diyos kung ano yung gusto mong sabihin sa Kanya. Mark 11 is the words of prayer na dapat mayroong pananampalataya na anumang hilingin mo sa panalangin. Minsan, nasa isip na natin, pinocompute ang mga problema, ang mga babayaran, pero we have never really come into the throne of God and submit it to the throne of grace. So Jesus answered and said to them, have faith in God. Verse 23. Okay, sabay-sabay tayo mga kapatid. Ready, begin. For, laksan natin. Ready, begin. For assuredly, and he cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believes that those things he says will be done. He will have whatever he says. So it's not whatever we conceptualize. It's not kung ano yung naiisip natin. But it is what we say. So prayer is important. Mga kapatid, kailangan may training yung prayer. You really have to say it. Lord Jesus, salamat sa pagsundo mo ng aming mga pangailangan, Lord. Hallelujah, hallelujah. And God will just give us so much peace. We have to say it. So that is why, bakit may prayer meeting? Bakit may prayer dapat sa araw-araw? Sapagkat we are saying, not only iniisip mo yung problema, hindi po. But we come to God not because we have a lot of problems. That is not our motivation. Actually po, pag lalo tayo nanalangin, dapat namumuhay tayong mapayapa. Hindi yung may problema pa lang, problema na naman. It means, unang ang manalangin mga kapatid, it's not to judge us. But, marami pong mga tahanan na bumubog na kung sa problema. It's not God's will for us. It's God's will for us to live peaceful life
Amen? Naalala niyo po yung contest daw ng mga drawing. Yung isang drawing ay bumabagyo sa dagat. Yan. Yung isa naman ay magulo, nag-aaway-away, pero mayroong isang bata na nakaupo lang siya at napakapayapa niya. Hindi po yung ama ito. Ang nanalo po doon ay mayroong bagyo, pero mayroong pong isang ibon na nagkikwit-kwit. Masaya lang siya. Yung peaceful lang siya. Mga kapatid, ang pagsubok o ang mga problema ay maaari kong makatuto tayo ng experience, but it is not a way para tayo mag-grow ng ating faith. Sabi kasi ng iba, yung mga pagsubok, yun ang nakakatulong para lumago ang pananampalataya. Disinsana po yung mga tao dyan sa mga kababayan natin, dami-daming problema. Bakit hindi pa rin sila nananampalataya ng lubos? Bakit hindi pa nag-grow yung faith kahit napakarami na nilang problema? So hindi po yung problema, yung barometro ng pagtaas ng pananampalataya. But sabi sa Romans 10:17, yan na. Romans 10:17, paano tumataas ang barometro ng ating pananampalataya, mga kapatid? Yun ang kailangan natin ngayon. Yun ang ipaglaban natin, pinaglalaban natin. Yung mga kabataan, ang pinag-aawayan yung bola. Isang basketball, isang bola lang. Sa isang team 15, sa isang team 15, grabe yung effort para agawan yung isang bola. Yung bola na natin pag-aagawan yung faith, we have to fight for our future. We have to fight for our faith. Fight a good fight of faith every day. So then faith comes by hearing, and hearing by the word of God. So yung pananampalataya, hindi po siya tumataas dahil problema ng problema. Actually po, dapat kalmado lang ang buhay pag nananampalataya sa Panginoon. It's not the absence of problems. Hindi po tayo walang problema. Hindi po marami rin mga problema at alalahanin. But when you know that Christ lives, you can face tomorrow, and by faith, Lord, malalampasan namin ito. By faith, Lord, you will provide all our needs. You are Jehovah Jireh, the God that provides. You are Jehovah Nissi, the God of victory. You are Jehovah Shalom, the God of peace. Amen. Naalala ko, mga kapatid, nung kami po humahawak pa ng mga bulag, deaf and blind. Imagine that. Babadlitin mo yung nakarampot budget. But thank you sa mga nagiging partners at may mga puso para po magbigay para sa mga kanyang mga ministry. Pero, like yung Brothers Keeper Foundation, pero po sa maraming tanong, kung magpa-budget ka ng maliit na budget, paano mo dapat walang meal, na walang, dapat mayroong pagkain, hindi sila magpo-fasting natin, but ang peace of God nasa sayo. Hindi ka problema kung paano next na kakainin. Ako po, hindi magpapaliwan ng mga nanay na araw-araw nagbibigay ng alawan sa mga anak, sapagkat napakarami po marami po kaming anak at sila rin po ay mga nag-aral. Pero sa biyaya ng Diyos, hindi ko na po malaman kung paano. Pero po, si Lord, iba-iba yung paraan. Bakit sa araw-araw na ginawa ng Diyos ay meron naman pong provision ang mga anak. Imagine that? Hallelujah! Palapakan natin si Lord! Kaya sa mga nagpapaaral ngayon, it's a step of faith. Yung may mga anak kayo, simula sa kinder, yung patience na umiiyak pa yung mga bata pag iniiwan sa classroom, nagwawala, ayaw pa iwan. Yung mga sinabi yung mga ganyan, pag ang grasya ng Diyos nasa iyo, kaya mo lahat yan. Amen po? So, prayer, faith. So, hindi yung problema ang nakakapagpataas ng pananampalataya, kundi yung pakikinig. At pakikinig, kaya nga po tayo balik-balik. Balik-balik tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat yun ang kailangan natin to grow. Amen. Hallelujah. Mga kapatid, faith or prayer is the priority. Prayer is the essential. Nung nagkaroon po ng pandemic, ano po yung essential daw? Ano ng pandemic? Alcohol, ano pa? Face
Ano pa po? Yung ID ng inyong pagpapakuna. Mga essential. Pero yung pulbo, yung lipstick, yung pagbili mo ng paborito mong damit, ay mga non-essential daw po yun. Kapatid ko, ang pananalangin ay essential! Pwedeng nakikita natin lahat ng preachings about prayer, pero kung hindi po ito nangyayari pa sa buhay natin, kailangan po pag sumakita natin na talagang madala natin matuto tayong manalangin sa Panginoon. And how could we pray? Paano tayo mag-pray? Puntahan natin ang book of Matthew. Sa Mateo po, ito po yung sample ng prayer. Sa Mateo 7. Puntahan natin po yung Mateo 6, 5 hanggang 7. It is not for a show. Hindi po ito pangpahiling sa iba. Matthew 6. Okay, basahin natin. Ready, begin. And when you pray, you should not be like the hypocrites, for they love to pray standing in the synagogue and at the corners of the streets, that they may be seen by men. Assuredly I say to you, they have their reward. So, hindi pala yung mas banal yung daging nandoon sa mga kalsada at nagpaparada para manalangin. Kundi sabi nito, but you, when you pray, go into your room. Kaya dapat may room for prayer. Kasi sa sala, maingay si TV, maingay si YouTube. Kailangan mayroong lugar parang you can commune with the Lord. Amen. When you have to shut your door, pray to your Father who is in the secret place, and your Father who does this in secret will reward you openly. Palakpakan natin ang Panginoon. Sino ang gusto ng reward? Pray secretly. Amen. Matthew 6, 9 to 13. I have 10 minutes na lang po. Pinarap up natin para maging madali ito. Matthew 6, 9 to 13. This is the pattern of prayer. The pattern of prayer. So kasi sabi ng Panginoon, huwag tayo mananalangin ng paulit-ulit. So hindi po natin uulit-ulitin ang Our Father. Kasi sabi po ng Bible, huwag paulit-ulit ang prayer because God knows our things and He will even answer us. Even sa hindi pa nga tayo nananalangin, papakinggan niya tayo. Pero God wants us His will to be done. So, ang prayer po in this manner. Ganito po ang panalangin natin. Pattern. Tatahi ng damit, kailangan ng pattern paper. Pattern of prayer in this manner. Our Father in heaven, hallowed be your name. Ibig sabihin, magsasamba ka muna. Hindi ka agad, Lord, pahingin nun. Lord, pahingin nito. Lord, ganito, ganyan. So, pupunta ka muna sa trono ng Ama. Mag-worship ka muna sa Kanya. Lord, thank you, Lord. I worship you. I love you, Lord. I thank you, Lord. I trust in you. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your kingdom come. Yung kalooban mo, Panginoon, ang mangyari dito sa pamilya namin. Kalooban mo, Lord, ng kapayapaan, Lord. Kapayapaan. Provisions kalooban mo, Lord. Meron abundance, Lord, is your will. Is your protection, Lord God. Hallelujah. Your healing, Lord, is your will. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Hallelujah. Hallelujah. Amen. 11. Give us this day our daily bread. It's a daily thing. So, pwede naman ibigay ang baon. Si Mark Des, araw-araw pa rin namin pinapapunta para kumuha ng kanyang allowance sapagkat we want to always remind him, Noy, mabuot lang. Noy, ay magparainom ng mahamis, Noy. Yung healthy sa nakakanan, Noy. God bless you. Okay. Give us this day our daily bread. God wants us to daily come to Him, to bring our petitions to Him. 12. And forgive us our debts as we forgive our debtors. So, wala na doon na hindi issue yung hindi pagpapatawad. We must forgive so that the Lord will forgive us also. 13. And do not lead us into temptation, but deliver us
temptation. Kahit hindi na po natin isa-isahin, but deep within you, being a child of God, you know what are those temptations. So you need to pray, Lord God, protect us, cover us with your holy blood. Thank you, Lord, for the victory in Christ. Hallelujah. So that's the pattern of our prayer. Amen. Hallelujah, Jesus. So, higit sa lahat mga kapatid, yung impartation po ng pananalangin ay makukuha lang natin yon from people who are praying. So, we pray. Yung impartation po mahalaga yun. So, yung ating pong mga association is important. Sino yung nag-aalaga ng inyong mga anak? Sino yung mga kaibigan? Yung associations, no? Kailangan magalit tayo pag hindi maganda yung association ng mga anak natin. In this world kasi, okay na lang pag ang relasyon ay lalaki sa lalaki o babae sa babae. Kailangan magalit tayo. Mga kapatid, fight in the spirit for our children. Mabait tayo, pero kailangan po magalit tayo sa hindi tama. Totoo po yun? Amen po ba? Amen! Kailangan po, piliin natin yung mga kaibigan natin sapagkat meron pong kapangyarihan ng impartation. Ngayon po, meron pelikula nga na yung si Satan, Dear Satan. At mga bata pa, nilulure na si Satan is good. Satan is kind. Satan is the giver. Hindi po is from the pit of hell na nakasinungalingan, mga kapatid. Maraming mali na tinatamak ng ating mundo. The soggy bill is on the way. We have to pray, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. We have to use our need. Amen po. Impartation is important. So as we came today so that the spirit of prayer will be imparted to us. Yung covering ng dugo ng Panginoon, napakahalaga po. Na araw-araw, bago maglalabas na hindi ka nagpapa-cover ng dugo ng Lord. Alam niyo po, ngayon na may mga sasakyan tayo, sa bawat gulong na umiikot, 10 seconds lang ang aksidente. Kaya po, huwag tayong lalabas na hindi po nagpipray, nagpapa-cover ng dugo ng Panginoon, na hindi ka makabangga, hindi ka ikaw babanggain. Amen po? We have to be covered in prayer. Deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. Sa Baguio City, mayroon po isang shop. Yung shop na yun, ang ano niya is by witchcraft. Ibig sabihin, makakabili ka ng mga omen o mga pangkalwag o mga witchcraft, modern witchcraft na yun. At yung modern witchcraft, hindi po siya yung parang silulabilay na nakakatakot. It could be a very beautiful woman in the campus. O pwedeng siya yung napakawapong lalaki na nagpapagamit o marunong ng mga modern witchcraft. So, tayo po mga Kristiyano, we must not be naive na parang walang alam. We know by the Spirit, kaya nga po doon yung do not lead us into temptation, but deliver us from the evil one. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! So, even from the beginning, mga kapatid, dati pa po, before the fall, bago po si Adan at si Eva, pinili nilang pakinggan si Satanas na nag-ano sa kanila, nag-tempt. They have a time with God. Every cool of the day, sabi po sa Genesis 4, every cool of the day, Genesis 4:26, si Adam at si Eve nag-uusap at ang Panginoon. They have a good time fellowshipping, talking with each other. But when sin came, si Adan at si Eva namatay ang kanilang relasyon sa Diyos. During the time na pagpili tayo ng time for prayer, mga kapatid, alam ko, busy tayo. Ako po busy din kasi ang dami ko pong gawain din. But, yun na nga po we have to contend. Maglaban tayo para sa oras ng pananalangin. Time's up na daw ako, so purihin ng Diyos. Tayo lahat magsitayo, manalangin tayo. Hallelujah! Gusto ko po mag-practice tayo ng prayer. Buksan niyo yung mga bibig niyo. Hallelujah! Kasi po, nandiyan na sa isip natin kung ano yung hihingi natin kay Lord. Pero
Use your mouth. Okay, hallelujah. Thank you, Jesus. Una, magpupulit tayo kay Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. We praise you, Lord. Amen. Samahin mo ang Panginoon. Gusto ko kayong matuto. Everybody, worship God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Paano mag-worship ka, Lord? Lord, thank you for being part of the Lord sa Panginoon ka. Mahal kita, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong pagmamahala at kapatanan. Amen. Hallelujah. Hallelujah. And then come to the Lord. Bring to the Lord all your prayer requests and supplication and intercession for your family and your loved ones. Your mouth, say it with your mouth. For in the book of Matthew, or book of Luke 11, it says, whatsoever you say, you believe you will have whatever you say in prayer. Say it in prayer, my friend. Every day practice praying po. I'm calling po Pastor Pat at sa communion natin. One more time. Hallelujah. No fear, no fear. I can face tomorrow. All fear is gone. All fear is gone. Everyone I know. And life is worth the living God. Tayo po muna mananampalataya ng Kristo. Tayo po dapat yung may pinakamapayapang buhay. So, dilipin natin anuman pong mga padala ni Satan na mga kaguluhan sa buhay natin, mga scammers sa buhay natin, no? Mga intruders sa buhay natin. What we need to do is to pray to the Lord so that our life will always be easy. Easy life. Hallelujah. Life and easy. It's a life that is still alive. Where everything is covered in prayer. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. We pray for any may sakit at karamdaman. We rebuke any form of sickness right now. Whether ikaw ay malusa sa pangalan ni Jesus Cristo, that is not your place. That is the body is redeemed by the blood of Christ. Being healed in Jesus' name. Being healed any form of cancer. Being healed any form of sickness and diseases. Mula ulo hanggang talampakan. Sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Amen. Makayong nagkaroon mo ang termina